Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. At ang pag-uusapan natin ngayon, at ang topic natin ngayon ay tungkol dito, dyan, at yan. Yan. About po sa sound check. So, just keep on watching. Ang unang i-correct natin sa app na ipinakita ko sa inyo. At syempre po, ang uunahin natin, i-connect itong mic at itong 31 band equalizer. Importante po kasi ang maitimpla muna yung mic sa 31 band equalizer para pag nilagyan ng effects, mas maganda po yung kakalabasan. At doon po sa nakaraang in-upload kong video about sa 31 band equalizer, doon ko po tinapik yung paano pagtitimpla ng mic para mas maayos po yung tunog ng mic bago lagyan ng effects. So ito po yun. Kasi po mas importante na mas malinaw yung timpla ng mic bago lagyan ng effects para pag kumakanta yung singer, mas maiintindihan. Para kahit may effects na po siya, mas maayos po makakanta yung singer kasi mas malinaw yung tunog at mas maayos yung pagkakatimpla ng mic. Siyempre po, di ba, ang sentro ng live band, mga singer. So, kailangan sila yung aangat sa tugtugan ng isang banda. Kasi, yung mga instrumento, di ba sabi na background music. So, kailangan balance na mas malakas pa rin yung tunog ng mic ng singer kaysa sa instrumento para mas magandang pakinggan yung live band po, diba? Habang nagpe-perform po sila. At pag maayos na po yung timpla ng mic sa 31 band ng equalizer, so pwede na natin siyang lagyan ng effects. Diyan po sa pinakita ko sa inyong effects processor, diyan po yung makikita o dyan yung manggagaling yung reverb at delay ng mic. At sa mga mixer naman na meron din siyang sariling effects tulad ng mixer na po, dyan po meron po yung sariling effects kahit wala na po yung effects na pinakita ko sa inyo kanina. Yan, sa nakikita nyo, yan po yung pinaka sariling effects ng mixer. Yan, may bili na lang po kayo dyan kung anong gusto nyo pong effects. Yan, pag may nakita po kayong FX RTL, yan po yung pinaka-volume ng effects po. At alam nyo po ba na napakahalaga ng tamang pagtitimpla ng mic, lalo na po sa isang live band. The best na timpla ng mic, the best na tugtugan po. At like note lang po, iba po ang timpla ng mic sa live band at mic sa videoke. At yung mismong pinaka-mic nila, magkaiba po yan. Iba po kasi yung quality ng mic sa live band, lalo na kung may pangalan. At yung mic naman sa videoke, kadalasan na ginagamit kasi mga mic dyan, yung mga murahin lang. O yung iba naman, naglalagay siguro ng mga medyo mahal na mic. Pero, tandaan po natin na iba ang mic ng videoke at ng live band, lalo na po sa timplahan. Lalo na po pagka nasanay po kayong kumanta sa videoke tapos kakanta po kayo ng live band, sigurado magugulat kayo sa laki ng diferensya ng timpla ng mic po. Kasi po iba ang timpla ng para po sa live band, yung mic po, at iba rin yung timpla para po sa videoke. Kaya katulad po na sinabi ko kanina na pag nasanay po kayo sa videoke tapos biglaan kayong kakanta ng live sa isang bar, iba po talaga ang mic. Baka bigla kayong magharap ng echo. Hindi po usong echo sa live band. So iba po ang ginagamit para makakanta kayo ng maayos doon kung tawagin po effects. So yun po yung tamang timpla po sa live band at hindi po pwede yung gagamitin ng mic ito yung masyadong ma-echo dahil hindi na po magkakaintindihan pag ganun po ang ginamit sa live band.
Kaya pansinin nyo kung yung mic nyo malakas ang echo sa on stage. Pansinin nyo yung mga rhythm section o yung mga banda o yung mga instrumento tumutugtog na magkakalituhon po yan o magkakagulo-gulo. Makikita nyo may tumitingin sa taas, tapos papaknamdam yung kanta ng singer kasi magkakadoble-doble yung tunog. Pati yung gitara nila, yung keyboard nila magkakadoble-doble yung tunog. Ganun po yun. Baka yung drummer hindi na alam kung saan papalo sa dami ng echo ng mic. So importante yung effects ng mic, yung kasabay lang ng flow ng tugtugan ng rhythm section o ng banda. So napaka-importante po niyan pag tumutugtog po ng live. Especially yung mic dapat maayos sa pagkakatimpla at effects lang po. Okay na. Kaya po ang isa pang dahilan pag masyadong malakas ang effects o yung echo ng mic, minsan kumakanta yung singer, nakababa na yung mic, may boses pa rin, diba? Ang pangit pakinggan yun, yung tapos ng sabihin yung words na yun, meron pa rin words, parang may backup na paulit-ulit sa likod, parang ganun, diba? So hindi pwedeng sobrang ma-echo sa isang live band. So importante po dyan, effects lang, konting reverb, konting delay, okay na po yun. Kasi po kaya ko lang po sinasabi to dahil may ibang guest o mga ibang customer na kumakanta sa isang bar on stage, tapos sasabihin na sa mic na bakit walang echo. Kaya nga anong nangyayari, pag nagdagdag ng effects, hindi niya alam, umaalig kung wala siya, yung banda hindi alam kung ano nang gagawin kasi nga sobrang lakas na ng effects ng mic niya habang tumutugtog yung banda. So mangyayari, magkakagulo-gulo, di ba po? So importante na isabay lang yung halos yung boses mo, yung tutulungan ka lang ng mic mo habang kumakanta ka para ka hindi mahirapan. Kasi ang ibig ko lang pong sabihin sa pagdating sa effects sa isang live band, yung para bang may tumutulong lang sa'yo habang kumakanta ka. Ayun ang pinaka-the best na mic na may apply sa isang singer. Wow! Hindi kailangan sobrang echo. Kadalasang timpla na maganda sa isang mic ng isang singer, yung boses mo yung tumatapon, yung mararamdaman mo siyang parang kumakalat sa buong audience. Mga ganun sistema ng mic na magandang itimpla. Ano ito, kutsara ako? Yan, magandang itimpla sa isang mic ng singer. Kaya po, bago tumugtog yung banda on stage, kailangan maayos na lahat ng tunog para pagdating nila sa stage, maganda na po yung tugtugan nila at wala pong maging problema. Ang isa pa pong problema sa mic sa isang live band, yung paghawak ng mic, kung paano hawakan ng tama para maiwasan yung feedback. Talaga po, minsan talagang hindi may iwasan o hindi natin masisisi mga taong kung paano humawak ng mic, yung iba't ibang klase ng paghawak ng mic. Kaya yun po ang advantage pag maayos na yung pagkakatimpla sa 31 baud ng equalizer. Madali na kayo makakapag-adjust sa equalizer ng mixer kasi meron po yung equalizer, meron po yung high, mid at low. So ito na po yung example. Pag hinawakan po ng ganito yung mic, yan, mag-feedback po yan. So madali na po kayo makapag-adjust sa mixer. Bawasan nyo lang po ng high, kaya mid, o mag-boss din kayo ng effects. Ganoon lang po kasimple. At tandaan po natin na iba ang tunog sa indoor at sa outdoor. Kasi sa indoor po, may limit po yung volume para po hindi mabingi yung mga guests o yung mga nakikinig o yung mga nanonood.
So, kailangan magbawas ng level ng volume. Yung sakto lang po sa pandinig ng mga nakikinig sa loob ng isang bars. Yung sounds po na magiging unwind lang yung mga guests o yung mga nanonood o mga customer sa live band. Yung sakto yung tunog niya lang at yung smooth lang po yung tugtugan. At sa outdoor naman, syempre, kailangan mag-level up ng volume dyan kasi iba yung tunog sa labas, lalo pag maraming tao. So, kailangan dyan na magdagdag ng volume, ng effects, lahat magdadagdag dyan. Kasi kailangan yun para marinig ng napakaraming tao. So, ayan na po yung mga kahalagahan kung paano gamitin ang mga gamit na to para sa sound system para itimpla yung mic ng tama para sa live band. So, yan na po. Yan, hanggang dito na lang po muna tayo at abangan nyo po yung iba ko pang i-upload na video about sa sounds and music. At muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. At sa lahat po ng di pa po na-subscribe sa YouTube channel ko, pakisubscribe naman po para updated po kayo sa iba pang gagawin kong video na i-upload po dito po sa YouTube channel ko. At paki-like na rin po at paki-share and comment below po. At paki-hit na rin po yung notification bell po dyan sa baba. So, thank you po and God bless po sa ating lahat. Tandaan po natin lagi, music is life. So, enjoy life. Yes, mga kabanda, thanks for watching and see you on my next video.